sa follow-up na tanong sa ating kapatid na si Brother Warren. May follow-up po kayo, Brother Warren? Okay, salamat sa sagot. Ang follow-up ko po na tanong ay mayroon po kong kunting premise dahil sa Isaiah chapter 45 verse 20 na ang nakalagay doon na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawan, inanyuan at nagdasal na hindi naman makapagligtas yung larawan, kahoy na kanilang ginawang larawan na inanyuan. At sabi dito, hindi makapagligtas. At sa Salmo chapter 115 verse 4, 5, 6, 7, kasi mayroong tiil, hindi makalakad, kaya hindi talaga makapagligtas. So ang tanong ko, ito, dahil sa aklat ng Katoliko kasi si Maria gidasalan, giampuan. Ang tanong ko, buhat 1:14 si Maria yung inahan ni Jesus, nagamo siya sa pa niyang mga apostol doon. So ang tanong ko, mayroon bang kayo na nasa Biblia kung mayroon bang yung pakibalik po yung sa gawa, yung tanong mo sa gawa. Putol siya. Oo. Yung tanong mo sa gawa po, pakiulit. Yung pagdating mo sa gawa, nakasama ng mga apostol, Santa Maria, ano yung karugtong doon? Okay, sa gawa 1:14, si Maria at kasama yung mga apostol, nagdasal sila sa Panginoong Diyos. So ang tanong ko, mayroon bang sinabi si Maria na magdasal kayo dahil sa aklat Katoliko talagang giampuan yung larawan ni Maria eh. So mayroon bang sabi ni Maria sa Biblia na magampo kayo sa akin, Bert Kenneth? Ayan, no? So mula sa Isaiah, Salmo at sa gawa. So ipapasagot natin, no? Yung tanong po ninyo medyo taas po ito, Brother Warren, kasi marami po yung ginamit niyong verse. So ipaliwanag po natin mga kapatid. Bro Warren, Bro Kenneth, ako muna bro. Kasi mayroon siyang kinot na talata pero out of context, no? Parang tayo yung ginawa niyang example doon sa kanya nabasa. Alam mo yung talata na yun, 44:17 yun, ng Isaiah, bro. Gab, bakibasa mo na bro, Gab? Hindi, ang tinutukoy niya po, Brother John Ray, ito po, ayan, nasa screen ko, ayan, 45:20. Ayan, 45:20. So sabi dito, ito po yung title, ito po yung pinaka-title po ng 45:20 ng patuloy. Si Yahweh ng sanlibutan at mga Diyos-Diyosan ng Babylonia, hindi Iglesia Katolika. Sabi ni Yahweh, halika kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng mga bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagligtas ang mga taong ito'y walang nalalaman. Yan. Okay, so Bro Warren, kung maaari sana tanungin kita saglit yan. Pwede ba, Bro Warren? Okay, go ahead. Okay. Pwede ka ba makapagbigay ng kahit 3 lamang na mga Diyos-Diyosan na binanggit sa Lumang Tipan? Mga Diyos-Diyosan sa Lumang Tipan? Kasi Lumang Tipan yun eh. Kahit 3 lang or 5. O 3 lang para mas mabilis. Kahit 3 lang, mabigay ka ng 3 pangalan. Okay, ang Diyos-Diyosan kasi na alam ko, ayon sa Biblia, sa yung mga larawan na ginawa ng tao na hindi naman makalakad, hindi naman makapagsalita, ayon sa Salmo 115 o 115, 4, 5, 6, 7, yun ang mga Diyos-Diyosan. So lahat ng mga larawan o rebulto galing sa kahoy, galing sa ginto, sa pilak, ay mga Diyos-Diyosan yun dahil yan ang nakalagay sa Salmo o awit 115, verse 4, 5, 6, 7. Teka lang, Brother Jandre. Brother Jandre, ano muna natin si yes, Brother
Warren, patapusin muna natin. At Brother Warren, ang tanong niya, Sorry, sorry. makapagbigay ka ba ng pangalan? Okay, Pangalan. ano lang? Pangalan. Yung pangalan, yun yung tanong niya, specific. Okay, yung aking sagot naman ay nasa utos yun sa Exodo 20, 3, 4, 5. Yung ipinagbawal talaga yung larawan. Kung pangalan ng larawan, wala nakalagay sa 10 utos na ang nakalagay doon, huwag kayong gagawa ng mga larawan na yung nakalagay sa Isaias na galing sa Okay, ako na magbigay. saan pa galing. Hindi mo ba na Bago ka magbigay siguro, mas mabuti ipatuloy patanong tungkol diyan. sige. Meron din akong tanong po kung pamari. Ako din. Brother, kayo na lang muna. Sige, salamat. Sige po, mauna po muna si Brother Romel Palma po muna. Si Brother Romel muna. Brother Romel, ano yung clarification po ninyo kay Brother Warren? Okay, maraming salamat po Brother Kenneth at kay Brother Warren. Ito po ay base po sa narinig ko sa kanyang bibig mismo na sinabi niya, lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan. Ito ay pilak, ginto, kahoy. Ang tanong ko po ngayon, Brother Warren, kapag binigyan ka ba ng coins na change sa iyo pong pera, tinatanggap mo ba? Okay, sagot ko dyan, napunta na sa Queens. Sabi mo kasi ginto, pilak eh. Galing Kung may larawan. Okay, yung aking sa dyan kasi yung Diyos-Diyosan galing sa kahoy, galing sa ginto at ginawang yung lalaki o babae. Yun ang nakalagay sa 4, 5, 6, 7 na mayroong mga til, hindi makalakad, mayroong mga bibig, hindi magsalita. Yun ang mga Diyos-Diyosan. Ginawang lalaki o babae. At saka, confirm ko lang po, tama po ba itong sinabi mo na lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan, pilak man ito, ginto man ito, o kahoy man ito, na babae at lalaki? Lahat po ba yan ay Diyos-Diyosan? Ang sagot ko dyan, Salmo 115, 4, 5, 6, 7. Mahimong Diyos-Diyosan yan. Lahat po ba yan? Lahat po ba, brother? Ang tanong ko po, lahat po ba yan? Sabi mo kasi kanina, no, klarong-klaro po yan. Narinig po ng buong mundo yan. Lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan, pilak man ito o ginto. Ngayon, tatanungin kita ulit kung tama ba yung sinabi mo. Tama po. Tama po. Awit o Salmo 115, 4, 5, 6, 7. Na yung sabi doon, mayroong mga hindi naman makahawak. Mayroong mga tiil, hindi makalakad. Mga Diyos-Diyosan yun eh. Yun ang sinabi ni David. So, ibig sabihin pala yung mga coins pala, yung mga pera, kasi larawan yan, hindi pala dapat na tanggapin natin yan kasi Diyos-Diyosan yan. Yung sa Salmo 115, hindi naman yung Hindi po, tungkol sa tanong ko po sa coins po. Yung Hindi pala tungkol yun sa coins. So, hindi pala larawan yung sa coins. Exemption pala yun. Sige, ang sagot ko po yan. Paano? Itanong natin yung Ang sagot ko po dyan. Paano? Bro Warren, kasi Pasagutin muna natin. Pasagutin muna natin, Brother John Ray. May tanong din ako ha. Opo, Brother Wendell. Pasagutin po, lang po natin. Brother Warren. Pakisagot po. Yung malinaw na tanong ng ating kapatid, yung pera, merong larawan. Sinabi mo kanina, generic, no? Na lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan. Pakisagot na lang. Okay, yung pera, yung coins, hindi naman yon tungkol doon sa awit o Salmo 115. Kasi ang awit o Salmo 115 verse 4, 5, 7, sabi ni David doon, mayroong kamay, mayroong mga tiil. Yung bang ginawa talagang larawan na galing sa kahoy, yun ang mga Diyos-Diyosan. Iwag naman punta doon sa quiz o sa pera dahil iba na yan eh. Okay, so ibig sabihin pala, exempted pala itong mga pera sa mga Diyos-Diyosan. Maliban pala sa pera, ay Diyos-Diyosan yung mga kahoy at saka iba pang rebulto. Ang tanong naman po, ano pa yung dapat nating gawin sa rebulto po ni Dr. Jose Rizal? May kamay po yan. Hindi naman po yan nakakagalaw. Diyos-Diyosan po ba yun? Kung ating batayan ang Biblia,
ay disdyusan po yan. Salmo 115, 4, 5, 6, 7. Kaya sa utos ng Diyos, bawal talaga magawa ng mga rebulto na mayroong mga mata, mayroong mga tiil, mayroong mga kamay, hindi makalakad. Bawal talaga yan. So ibig sabihin pala, at tanong ko po, anong dapat gawin sa rebulto niyo, Sir Rizal? Gigibain po ba? Wawasakin? Yung tungkol kay Rizal ay wala na po akong yan dahil sa sa atiyang gobyerno pero sa Biblia sige. bawal yan eh. Sige, pero ano po yung ginagawa sa mga rebulto ayon po sa Biblia? Yung mga larawan po, winawasak po ba ito? Tama po yan. Okay. Winasak at sinunog pa yan sa Biblia eh. Ano po yung mangyayari kapag hindi po tinupad, hindi natin sinunod, na hindi nawasak yung mga imahen, mga larawan o mga rebulto? Ano mangyayari sa atin? Kung ako ang tanungin mo dyan, kung mayroon pa lang ako sanang authority or power ba na yung mga disdyusan o mga larawan na yung binanggit mo, talagang susundin ko yung nasa Biblia, kaso wala akong authority dahil iba yung, dahil meron tayong gobyerno meron tayong gobyerno So, talagang wala na akong magawa dyan, pero bawal yan sa Biblia. Bro, sorry po, ang tanong ko po hindi po tungkol sa authority po. Ang tanong ko po, ano po yung mangyayari kapag, example po, ako po, hindi ko sinunod, na hindi ko po winasak yung mga larawan ng mga rebulto, ano po mangyayari sa akin kapag hindi ko po sinunod? Okay, yung tungkol sa pagsunod, kung hindi mo yun sinunod, ang gawin mo lang, huwag ka na lang gagawa ng larawan at huwag kang magdasal sa larawan at hayaan mo na yung Diyos ayon sa Biblia sa Sophonias na yung Diyos na talaga yung ano ba sa Katagalog yung Diyos na ang bahala, ganon. Dahil wag ka na lang magdasal, magluhod dahil yung mga larawan ngayon nasa halimbawa yung Rizal talagang wala ka talagang power na nawakasin mo dahil marami magalit sa iyo Okay. Thank you so much po, brother, no. Okay. Diyos na po yung bahala, no. Maraming salamat po at magandang gabi. Brother Kenneth? May tanong Ayan, ako. salamat po. Brother Wendell po, may tanong. Ayan, no. So, Diyos na ang bahala. Yun yung sagot niya. So, dito ka tayo kay Brother Wendell. Unang punto sa aking tanong, batay sa pahayag mo. Ang Diyos-Diyosan gawa sa ginto, may kamay, may paa, hindi makalakad, may tenga, hindi makarinig. Tama po ba? Yes po, Brother Winder, tama po yan. Okay. Sa Exodo 25, 19:22, ang Diyos nag-ustos kay Moises na gumawa ng 2 kerubin sa ginto. Sila ay may tenga, may kamay, may paa, hindi makalakad, therefore ito'y Diyos-Diyosan. Okay. Ate, basahin mo na yung binigay mo na talata kung maaari sana para makapagsagot ako sa talata na yan. Alam mo ba yan? Alam mo ba na ang Diyos ay nag-utos kay Moises na gumawa ng 2 ginto na kerubin? Alam mo ba yon? Yes po, Brother Winder. Alam ko po yan. Dahil alam mo yon at batay sa definition mo na ang Diyos-Diyosan ay gawa sa ginto, may mata, may kamay, kahit anghel, may pako sila, may pakpak sila, ngunit hindi sila makapaglipad. Ang tawag ba yon ay Diyos-Diyosan? Okay. Magiging Diyos-Diyosan po yan kapag dasalan mo na, kapag sambahin mo na, pero yung nasa Salmo 115, 4, 5, 6, 7, yun ang sabi ni David, merong mga tiil, hindi makalakad. Balikan ko muna ang napakalinaw na tanong. Batay sa malinaw mong definition, ang Diyos-Diyosan ay gawa sa ginto o pilak. May tenga, hindi makarinig. May mata, hindi makakita. Tanong, may paa, hindi makalakad. Yun po bang ginawa sa ginto na kerubin?
may pakpak sila, hindi sila makalipad. May paa sila, hindi sila makalakad. Yun po ba'y Diyos-Diyosan? Ang sagot ko po yan, Brad Wendell, magiging Diyos-Diyosan po yung mga kerubin na, kung dasalan mo, kung sambahin mo. Magiging Diyos-Diyosan po yan. Pero yung nasa Salmo 115, 4, 5, 6, 7, yun po ang sabi ni David na mayroong mga tiil, mayroong mga kamay, Diyos-Diyosan po yan. Okay. Hindi makalakad, hindi makahawak. Alam mo ba na sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6, si Josue at ang mga leader ng Israel ay nagpatarapa sa harap ng dalawang larawan ng kerubin kung saan nasa arka ng Diyos. Alam mo ba yan? Okay, alam ko po yan dahil yung nakaraan na simana, yan po ang binigay na talata. Pero sa Josue, hindi naman nakalagay na litra po litra na larawan na kerubin o rebulto na kerubin. Ang nakalagay dan doon, arka. Yes. At alam mo ba na ang arka, yun ang binanggit sa Exodo 25, 19, 20 na lagyan ng dalawang kerubin. O meron pa bang ibang arka na walang kerubin? Okay, ang sagot ko po yan, kung doon sa Exodo, mayroon nakalagay doon na kerubin. Pero sa Josue, yung pagtirapa, yung paghapa, yung Josue kaubang sa mga Israel, hindi po nakalagay doon o hindi po doon yung wala tayong mabasa doon na kerubin o larawan na kerubin. Yun po ang aking sagot. So, ibig sabihin, ang arka na binanggit sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6, ay ibang arka na binanggit sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19, 22. Ito pong sagot. Ito po ang sagot. Kung ang Josue ang yung tinanong tungkol sa paghapa o pagtirapa ni Josue, mali po yung gamitin dahil wala pong nakalagay doon na kerubin. Pero doon sa ibang talata na Exodo, doon mayroon nakalagay doon na kerubin. Pero sa Josue, wala nakalagay na kerubin doon na larawan. Arka lang nakalagay doon. Alam mo ba nga na sa Numbers Kapitulo 7, versikulo 88, binanggit ang cherubin na nasa arka mismo? Sa numeros naman, wala naman nakalagay doon na nagtirapa sila o nagluhod sila. Pero doon sa Josue, nagluhod sila sa arka. Okay. So, sunod na tanong. Ito po bang nakasulat sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6, na nagpatirapa sila sa harap ng arka? Ito po bang arka na ito ay ibang arka na may kerubin ayon sa Numeros Kapitulo 7, versikulo 88? Ibang arka ito? Okay, ibang talata po yan kasi Numeros hindi. sa Josue. Pero sa Josue, malinaw ang tanong ko, no? Categorical question must be answered categorically. So, ang tanong ko, yung Josue Kapitulo 7, versikulo 6, kung saan nagpatarapa sila sa harap ng arka at ang arka na binanggit sa Numeros chapter 7, versikulo 88, merong dalawang kerubin. Ibig mo bang sabihin sa lahat ng mga nanonood natin ngayon na ang arka na binanggit sa Josue 7:6 ay ibang arka sa Numbers chapter 7 verse 88? okay, ito po aking sagot, Brother Wendell. Iba yung arka sa Exodus. At ang sa Josue, arka lang ang nakalagay, ang ating mabasa, pero sa ibang talata, yung sabi mo, Numeros, iba po yung dahil hindi naman sa Josue doon ang pinag-usapan doon Yung sa Josue talaga, yung nakita nila, arka lang yun Okay, so yun ang mabasa doon. So sundin kita, no? Batay sa pahayag mo. Ang definition mo pag may nagpaterapa at may kaharap, ang kaharap ay ginawang Diyos-Diyos. Ibig mo ba sabihin, ang Josue Kapitulo 7, versikulo 6, nagpaterapa sila sa harap ng arka, ang arka nito ay nagiging Diyos-Diyos na? Hindi po, dahil kapag ating basahin yung whole context, ang kanilang ginawa doon, yung kanilang pagdasal doon sa Diyos So kaya nga sinagot yun ng Diyos. Pero Okay. yung
Yung arka na yon, hindi po yon kerubin, yung arka na yon. Kung basahin ang whole context sa Josue Kapitulo 7, wala ka bang mabasa na ang arkang yan ay may kerubin? Doon sa Josue, arka lang nakalagay. Kung basahin ang lahat na context, wala ka bang mabasa na may kerubin ang arka? Kung basahin yung whole context sa Josue, pwede kapag may mabasa, pero kung wala mabasa, lagi. huwag natin nagdagan. Hindi dagdagan. Ang tanong lang, wala ka bang nabasa? Palitan ko ang tanong ko batay sa tanong ni Brad John Ray kanina. Sinabi mo mga Diyos-Diyosan. Okay. Ulitin ko yung tanong ni Brad John Ray. 4 lang na pangalan ng Diyos-Diyosan na binanggit sa sa Old Testament, bago ang New Testament. Sino ang mga Diyos-Diyosan na binanggit? Okay, yung mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan, Yes? ano ba ang tanong mo, Brad Wendell, yung mga pangalan? Pangalan. Kasabay yung mga talata. Saan natin mabasa ang pangalan ng mga Diyos-Diyosan na binanggit at ang mga talata? Ayon po dito sa Aklat Katoliko, aking basahin na lang dito yung Aklat Katoliko, mayroon pong binanggit dito na mga Diyos-Diyosan sa lumang tipan, sa Old Testament. At itong mga Diyos-Diyosan na ito, ayon sa aklat ni Sok Fernandez, no? Sa pahina 45 o 45, ito yung tinatawag, yung mga pangalan na ito, ito si Baal. Yan, si Baal. Okay. Meron naman dito si... Saang talata si Baal? Ano pa ba? Okay. Dito sa... sabi dito sa aklat sa Isaiah 46:1, si Bel o Baal. Okay. Nagyukbo ni Nebo, nagaduko ang ilang mga Diyos-Diyos ana ibabaw o karga sa ilang mga mananap. Yan po. Okay. Very good. Sa Bagong Tipan, sino po ba ang pangalan ng mga Diyos-Diyosan na binanggit? Sa Bagong Tipan po. Dito sa Bagong Tipan o sa New Testament, meron po ditong binanggit na Diyos-Diyosan. Dito po nakalagay yan sa akin mo nang sa buhat sa mga apostoles. Sabi dito ni Pablo, itong Diyos-Diyosan ay hindi po ito pangalan dahil parang sabi ni Pablo, hindi totoo na Diyos, kaya Diyos-Diyosan ang tawag ni Pablo dito. Sa Bagong Tipan, wala ka bang mabasa na may binanggit na pangalan ng mga Diyos-Diyosan? Pangalan, hindi ko po yan nabasa, Brad Wendell. Okay. So, di mo nabasa sila si Mulik at Renfan? Hindi ko pa... Di mo nabasa sila si Siyos at Hermes? Nabasa ko yan pero hindi ko na natandaan yan, Brad Wendell. Nabasa mo si ang Diyos-Diyosan na si Artemis? Narinig ko po yan, Brad Wendell, pero hindi ko po yan nabasa pa sa Bagong Tipan. Nabasa mo ba yung Diyos-Diyosan na si Goya sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 41? Yes po, Brad Wendell. Wow, very good. Ito ba sila Goya, Artemis, Siyos, Hermes, Molek, Repan? Mga larawan ba ito na nasa simbahan Katoliko? Ang nasa simbahan Katoliko, larawan po yan dahil mayroon nga, sabi ko nga, Salmo 115, 457, Sandali lang. larawan na walang buhay na hindi makalakad, hindi makapagsalita. At
yung nasa Bagong Tipan naman, iba po yan dahil mga hindi po yung totoo na Diyos. Kaya Diyos-Diyosan po ang tawag diyan sa Bagong Tipan. Una, napakalinaw naman ang tanong ko, no? Ito po ba si Goya, si Mulik, si Ripan, si Sio, si Hermes, sila po ba nasa simbahan Katoliko? Okay. Wala po yung mga Diyos-Diyosan na binanggit nyo po, yung mga pangalan na yan, wala po yan nakalagay sa simbahang Katoliko. Pero yung mga larawan ng simbahang Katoliko, yun po ang sabi sa Salmo na mga Diyos-Diyosan sapagkat hindi yan makalakad sila eh. Hindi yan makapagsalita sila eh. Okay. Kaya yan po ang binanggit sa Salmo, awit 115 verse 447. Sa ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15-18, nang sinunog at giniba ang lahat ng mga imahe ng Diyos-Diyosan, bakit hindi ipinagiba ni Propeta Josnias ang monumento ng propeta? Balik. Ano po, Brother Wendell? Ulitin niyo po ang tanong po. Dahil ayon sa iyo, ang Diyos-Diyosan ay hindi makalakad, gawa sila ng kamay ng tao, at yon ay Diyos-Diyosan. Nang inutusan ng Diyos si Propeta Josnias na sunugin, gibain, wasakin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na imahen, ayon sa ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15-18, tanong, bakit nang winasak at sinunog ang imahe ng mga Diyos-Diyosan, ang monumento ng propeta ay hindi niya pinagalaw? Okay. Ang sagot po yung Brother Wendell, batay po sa binigay mo dito na talata sa ikadawang hari, 23, 15 hanggang 18, wala namang nabasa dito na hindi wala namang nabasa dito yung monumento ay Diyos-Diyosan eh. Brad Gabriel, pakibasa muna. Okay po. So, ano po, no? Ikalawang hari, 23:15 po, no? Hanggang 18. Tama po ba? Yes. Okay po. Ito po ang nakasulat po. Mabasahin ko po. Bukod dito ay ang dambana na nasa Betel at ang mataas na dako na ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na nakapagkasala sa Israel sa makatuwid bagay ang dambanang yaon at ang mataas na dako ay kanyang ibinagsak at kanyang sinunog ang mataas na dako at dinurog. At pagpihit ni Hosias ay kanyang natanawan ang mga libingang nasa bundok at siya'y nagsugo at kinuha ang mga buto sa mga libingan at sinunog sa dambana at dinumhan ayon sa salita ng Panginoon at ipinanyag ng lalaki ng Diyos na siya'y nagtanyag ng mga bagay na ito. Na magkagayoy kanyang sinabi, anong monumento yaong aking nakikita? At isinaysay ng mga lalaki ng bayan sa kanya, yaoy libingan ng lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda at itinanyag ang mga bagay na ito na inyong ginawa laban sa dambana sa Bethel. At kanyang sinabi, bayaan ninyo, huwag galawin ng sino man ang mga buto niya. Sa gayoy binayaan nila ang buto niya kasama ng mga buto ng mga propeta na nanggaling sa Samaria. Okay. So, ang tanong ko, winasak, giniba ang lahat ng monumento ng Diyos-Diyosan. Pero bakit ang monumento ng propeta ay huwag niyong galawin? Okay, ayon po, ang sagot ko po yung Brother Wendell, batay po sa nakalagay dyan sa talata dahil sabi dito, paano naman nila yan wasakin, patay na yan at saka nasa libingan na yung mga nasa libingan na yung propeta na yan eh. Kaya hindi po yan kabilang sa mga Diyos-Diyosan. Very good. Ayon sa whole context dito sa Dos Hari. Kaya paano na yan? Paano yung sa akin patay na? Ano na yan eh?
Bro Wendell, Yes. yung bang mga santo natin, mga buhay pa? At saka dagdag ko Bro Wendell, yung mga santo ba natin, wala na ba sa libingan? Yun. Brother Kenneth. Brada, Okay. Okay. Ate lang lilinawin, Brother Wendell, na baka yung last week na talakayan natin, patungkol din sa larawan, yun ang request niya. Baka ipagpaniwala niya, relevante naman yun niya di ba? Baka paniliwalaan niya na siya pa ang nagtanong, bigla lang siyang binaligtan na tinanong, hindi pa siya nakapahayag. Baka yon ang ipaniwala niya pag mag-rebat na siya sa ating talakayin ngayon. So, malinaw naman yung mga tanong. Kung pwede, mayroon lang kong konting clarification sa talata na ginamit mo sa Awit 115, 4 hanggang 7, Isaiah 45:20 ba yun? Yun lang ang yung ginamit mo kanina. Sangayon po kayo bro, Warren, na yung mga talata tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan o idols? Okay, ang sagot ko po ayon din sa nakalagay na yung mga Diyos-Diyosan, sabi ko nga naging Diyos-Diyosan sila, sabi ni David, dahil hindi sila makalakad, hindi makapagsalita, hindi makahawak. Hindi. Yung mga tinutukoy na talatang binanggit mo, o yun, sangayon ka nga, yun mga Diyos-Diyosan yun, o sangayon ka? Ayon sa pahayag ni David po, sa Okay. Awit o Salmo 115. Ang Diyos-Diyosan, paparani mo, banal sila o hindi banal? Ang sagot ko po diyan, hindi po yan banal sapagkat nga Diyos-Diyosan po yan Kaya nga winasak yan Okay. So ibig sabihin ang pinagbawal yung mga Diyos-Diyosan at hindi kasali yung mga banal. Okay, ang sagot ko po diyan, ang mga Diyos-Diyosan, sabi ko nga, hindi sila kasali sa banal sapagkat yung mga Diyos-Diyosan na yan, mayroong mga tiil, hindi makalakad, mayroong mga kamay, hindi makapaghawak. Okay. Yan po Wag na. nakalagay. Okay. So, yun ang sagot mo nga yung mga Diyos-Diyosan ay hindi pala banal. So ipinagbawal ka hindi banal. Follow-up na tanong. Babasa ba sa Biblia na ipagbawal ang paggawa ng larawan ng mga banal? Okay, ang utos po ng Diyos, huwag kang gagawa. Exodo 20, 3, 4, 5, 6. Yan po nakalagay dyan. Huwag kang gagawa. Ano yung gawin? Yung mga Diyos-Diyosan, ano yung... So, ang aking tanong, babasa ba sa Biblia na bawal ang paggawa sa larawan ng mga banal? Mabasa sa Biblia o hindi mabasa? Okay, ang utos ng Diyos, huwag kang gagawa. So, wala nakalagay dyan na gagawa ka ng mga larawan ng banal. Wala po nakalagay dyan Okay. Ang sabi nga, huwag kang gagawa. So, pag mayroong mag-utos na magawa ng larawan ng banal, nagkamali siya o tama? okay, ang sagot ko po dyan, kung ang Diyos utos sa akin personal na, halimbawa yung Kirubin, larawan yon, utos ng Diyos yon. Pero kung ang Diyos ang mag-utos sa akin personal, gagawa ako. Pero kung hindi ka naman inutusan, huwag kang gagawa. Okay. So, sangayon ka na yung anghel Kirubin is banal yon. Anghel, yung buhay yung buhay na Kirubin, yun po ay banal. Pero yung Kirubin na larawan, hindi po yan kabilang sa buhay na anghel na banal. Okay. Saan po ba mabasa na yung larawan ng Kirubin ay hindi banal para sa iyo? Okay, sapagkat nga ang Kirubin na ang aking tanong, saan po ba mabasa? Nangita pa ako ng mabasa. Sabi mo, yung larawan ng Kirubin ay hindi banal, ay balik na lang. So, sabi mo, bawal ang paggawa ng larawan ng mga banal. Si Moses, inuutosan ng Diyos, binanggit na kanina, na magawa ng larawan ng anghel kon Kirubin. Nagkamali si Moses, hindi? Ang sagot ko po niyan, ang Diyos nag-utos personal, kaya hindi nagkamali si Moses sapagkat ang Diyos mismo nag-utos kanya. Pero kung hindi ka inutusan, huwag kang gagawa. Dahil ang utos ng Diyos, huwag kang gagawa So, sa ngayon ka nga, ang Diyos pala, sang ayon,
na pwede magawa tayo sa larawan ng banal. Hindi yung mga Diyos-Diyosan. Ito po yung aking sagot. Kapag personal ka na inutusan talaga ng Diyos, tulad ni Moses, yun, kinasundin mo yun. Pero kung hindi ka naman si Moses at hindi ka naman inutusan, diyan ka lalabag sa utos ng Diyos na huwag ka nagawa ng larawan. Okay, sundan tayo. Sundan kayo. So, ibig sabihin, kung hindi kayo inutusan, o kung magawa kayo, ay nakasala kayo. Nagkasala kayo. Ito po aking sagot. Aking Kapag ulitin, ang Diyos personal. Okay. Sige po. Aking ulitin. Para sa iyo, si Moises lang ay inutusan, ay siya lang po ang magawa. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay magawa ng larawan na hindi siya inutusan ng Diyos, para sa iyo, nagkasala siya, hindi? Tama po, nagkasala po. Dahil sa utos ng Diyos, huwag kang gagawa eh. Kaya ano yung huwag kang gagawa? Yung mga larawan na... So sa ngayon ka na si Moises lang inutusan? Yes po. Ang Diyos, personal, ang utos ng Moses, yan po. Kung mabasa ko na may naggawa kahit hindi inutusan ng Diyos, kung mabasa ko na kahit para sa iyo, si Moises lang inutusan, dapat siya ang maggawa. Kung meron akong mabasa kahit hindi siya inutusan na magawa ng kerubin, ngunit nagawa siya ng kerubin, nagkamali siya, nagkasala siya o hindi? Okay, ang aking sagot po, kapag mayroong gumawa ng mga larawan pero hindi inutusan ng Diyos, yan po ay paglabag ng utos ng Diyos. Okay. Nakasala siya sapagkat hindi siya inutusan eh. Okay. Si Moises lang inutusan, siya lang ang magawa. Ang magawa na hindi inutusan, nagkasala siya ng Diyos. Pakibasa, Brother Gabriel, sa 2 Chronicles, chapter 3, 7 hanggang 10. Okay, 3, 7 hanggang 10. Okay, ito po ang nakasulat po. Present ko lang po sa screen. Ikalawang Kronika, 3:7 ito. Kanyang binalutan din naman ng ginto ang bahay, ang mga sikang, ang mga pintuan, at ang mga panig niyaon, at ang mga pinto, at inupitan ng mga kirubin sa mga panig niyaon. At kanyang ginawa ang kabanal-banalang bahay. Ang haba niyaon ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko, at ang luwang niyaon ay 20 siko. At kanyang binalutan ng dalisay na ginto na may timbang na 600 talento. At ang bigat ng mga pako ay 50 siklong ginto. At kanyang binalot ng ginto ang pinakamataas na silid. At sa kabanal-banalang bahay, banal po ay gumawa siya ng 2 kerubin. Gumawa po siya ng 2 kerubin. Nagawang nila rawan at binalot nila ng ginto. Okay, yun lang. Tanong, sino po ba yung nagawa ng kerubin dyan sa 2 Chronicles? Si Solomon o si Moses? Okay, ito po ang aking sagot. Ang gumawa po dito, ayon sa talata sa verse 1, si Solomon po. Pero yung kerubin po, yun po ang kerubin na inutos ng Diyos doon kang Moses. Pero wala namang iba dyan eh. Ang tanong, nagkasala ba si Solomon na hindi man siya inutusan pero nagawa siya ng kerubin? Nagkasala Solomon? Hindi naman siya inutusan ng Diyos eh. Si Moses lang. Pero sa panahon na siya ay nagtatag ng templo, nagtayo ng templo, nagawa siya ng 2 kerubin at nandyan sa altar ng templo. Nakasala ba si Solomon kahit hindi siya inutusan at nagawa siya? Para sa iyo, nakasala. Ito ang aking sagot. Yung ginawa ni Solomon, kerubin din yun, tulad din yun ni Moses. Kerubin. Ang tanong, inutusan ba Solomon? Hindi. Ito ang aking sagot. Yung utos ng Diyos, doon ka Moses, kerubin. Doon ka Solomon, kerubin din. So, pwede ran, ibig sabihin, pwede ran magawa kahit hindi tayo utusan. Ito po ang aking sagot. Hindi ka naman Solomon eh. Hindi ka si Moses, hindi ka Solomon. Okay. Yan na lang, brother. Palab na lang. Sandali lang, Brad John Ray. Sandali lang. Ang templo ni Solomon
na tinatag, tinayo, may mga larawan at may altar. Ayon sa ikalawang hari, ikalawang Kinga 18:22, kung magsamba sa harap ng altar. Ang tanong, ang sambahan, balay sambahan ng SDA, mayroon ba kayong altar? Wala. Okay, ito po aking sagot. Kapag ito yung premise mo sa panahon ni Solomon na mayroon silang mga kayo bang, kayo niya, inyong sambahan ba? Mayroon bang altar? Wala. Ito ang aking sagot eh. Mali po yung pag-unawa niyo po sa nakalagay diyan sa Old Testament dahil sa Bagong Tipan po wala na po kayong makikita sa sinagoga na mga kerubin, na mga larawan sa kerubin sa sinagoga, hindi na po yan na nagpatuloy sa panahon sa Bagong Tipan. Kaya paano mo sa amin ituro na sa aming iglesia mayroon din? Okay. Kaya nga Okay, sabi mo sa Bagong Tipan hindi na mabasa na ang templo ay may altar. Ibig pa sabihin na ipinahinto. Tama po dahil nga hindi kahit ngayon sa sinagoga sa panahon sa Bagong Tipan, sa panahon ni Kristo, hindi na po natin makikita doon ang kerubin, yung larawan ng kerubin. Kung aking babasa na binanggit ni San Pablo ang kerubin. Okay, kapag mabasa mo sa loob ng sinagoga na mayroon pang kerubin doon na larawan, sandali lang. Ang sinagoga walang larawan doon sa mga Hudiyo, ang templo lang may larawan. Hindi pala kayo alam yung sinagoga kung parang saan 'yon. Iba yung sinagoga, iba yung templo. Ang sinagoga kahit sa panahon pa ng mga Israelita wala yung larawan, ang templo lang ng Diyos. Ito nga, sabi mo, hindi na nagpatuloy sa Bagong Tipan, sa Lumang Tipan lang yon. Kung aking mabasa para sa iyo, ipinahinto. Hindi na lang tayo sagot. Tanungin na ipinahinto. Saan po ba mabasa na ipinahinto? Kaya wala namang mabasa. Kung aking mabasa na binanggit pa ni San Pablo ang kerubin sa Bagong Tipan. Sa ngayon ka, nagmali kayo? Okay, ito aking sagot, Brad Rosal. Yung premise nyo po doon sa templo sa Lumang Tipan. Kapag mayroon ka mapakita na talata sa Bagong Tipan na sa templo din or sa templo o sa sandali lang. Ang ginawa ang kerubin, hindi doon sa templo to nilagay, hindi yun inilagay sa sinagoga, sa templo. Ibig sabihin, pag binanggit ni San Pablo ang kerubin, saan po ba natin makita ang kerubin? Diyan sa templo. Di ba? So, sabi mo, ang premise mo lang, sagot mo, na ipinahinto na kahit walang mabasa. Parang niyo, ipinahinto na kahit walang mabasa. Hindi na nagpatuloy sa Bagong Tipan. Sabi mo, ngunit mayroon akong mabasa na nagpatuloy kay binanggit pa ni San Pablo. Ang palusot mo, kung babasa ba, nandyan sa templo. Isa naman yung palusot na sa argumentong hungaw o buslot, kapatid. Templo ang mabasa, kerubin. Saan po pa natin makita ang kerubin? Nandiyan ba sa building o sa tabernacle? Sa templo yan makita. Binanggit ni San Pablo. So, pakibasa na lang, Brother Gabriel, Hebrano 9:5. Okay, Hebreo 9:5, ganito po nakasulat po. Okay, yan. Present ko lang po sa screen. At sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon isa-isa. Okay. Sabi mo, hindi na nagpatuloy sa Bagong Tipan. Sabi mo kanina. Ngayon, ating nabasa na nandyan pa pala ang kerubin sa Bagong Tipan. Saan ba? Sino ba ang paniliwan natin? Ikaw o si San Pablo? Ito po aking sagot, Brad Rosal, dahil yung premise mo sa Lumang Tipan, sa loob ng templo ni Salomon, binasa mo lang sa Bagong Tipan ang word ng kerubin, hindi naman nakalagay doon ang templo ni Solomon. Out of context ka, Brad Rosal. Hindi out of context Sabi mo, hindi na napatuloy ang kerubin sa Bagong Tipan. Ipinahinto na kahit walang babasa. Sabi, hindi mo nagpatuloy. Yung Hebrano 9:5, Bagong Tipan yun o Lumang Tipan?
ito aking sagot, pinutol mo aking sagot eh. Ang sabi ko, hindi nagpatuloy sa bagong tipan dahil wala kang mababasa sa loob ng templo o sa sinagoga na mayroon pa doong kirubin na larawan. Yun po ang aking sagot. Huwag mong putulin yung aking sagot. Okay. So, saan po ba nakakita si San Pablo ng kerubin? Sa lumang tipan o sa bagong tipan? Okay. Ang aking sagot dyan, binanggit na niya yung... bakit si San Pablo nakakilala ng kerubin? Saan po ba siya nakakilala ng kerubin? Sa bagong tipan o sa lumang tipan? Nakakita ng kerubin? Okay, of course, sa lumang tipan po yan dahil alam niya yung nasa lumang tipan. Okay. So, ibig sabihin sa lumang tipan pala ang binabasihan ni San Pablo. Sa lumang tipan, saan po ba nakalagay ang kerubin? Okay, sa lumang tipan po, ayon sa binigay mong talata sa Ikadawang Kronikas at doon sa Moses, nasa templo po yan. Pero pagdating po yan sa bagong tipan, hindi na po yan, wala po tayong mabasa na sa loob ng templo, sinagoga, na mayroon pa doong kerubin. Yan po aking sagot, Brad Dusal. Okay. So, yun na lang, mga kapatid, hindi natin pupusigihin ang ating kapatid. Malinaw na ating ulitin, ating mo ng sumari, malinaw na ang pinagbawal pala na larawan yung Diyos-Diyosan, hindi kasali yung mga banal. Diba? Pag may basa ang ating kapatid na bawal ang paggawa ng mga larawan ng mga banal, kahit si San Pablo, Hebreanon, Galacia, mayroon kayong, last na lang, Brother John Rea, Galacia 3:1 sa The Living Bible, Brother Fred. Mayroon kang Living Bible? Meron po. Wait lang po. Pakibasa. Galacia 3:1. Protestant nga sa alin yun? Sige po. Wait lang po. Galacia 3:1. Ito, present ko po sa screen. Yan. O foolish Galatian, what magician has hypnotized you and cast evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ there as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. So, malinaw na si San Pablo ay nangaral ng Kristo. Mayroon siyang dinala-dalang placard na mayroong picture ng ating Panginoon na napako sa cross. Ang totoo palang mangaral ng Kristo, mayroong larawan dinadala, ipakilala yung mga SD, kaya wala namang larawan lang na Ellen Goldwhite, yung gold na larawan ni Ellen Goldwhite, sabi niya, hindi man ang SD ay nagawa yon. Sino kaya ang nagawa yung larawan ni monumento, rebulto ni Ellen Goldwhite, may mata, may dalong, may tinga, may bibig, at hindi makalakad, hindi makasalita. Diyos-Diyosan yun, di ba? Kumpara sa kanya, yun ang definition sa idols. Yun lang mga kapatid. Maraming salamat. Salamat bata. Paalala natin 9:51 na po tayo. Medyo mainit po yung talakayan at malalim na yung talakayan at malalim na rin yung gabi. So, dito tayo kay Brother yes. Last na po. Last question. Okay. Kenneth, last na po ito. Robert Kenneth, last na po ito na tanong. Okay, bro. Sige, last na to, bro. Clarification lang po sa akin, no? Kasi nagtataka lang kasi ako, no, sa tanong at sagutan niyo ni Bro Wendell. Yung totoo kapatid, no? Sa aral niyo ba talaga mayroong kaban na walang kirubin at kaban na may kirubin? Yung totoo kapatid, kasi salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito, so dapat yung honest na talakayan ng ating ipahayag, no? Sa aral nyo ba may kaban na walang tipan? O may kaban na walang angel at may kaban na mayroong angel? Ganun ba talaga ang aral ng SDA? Okay, ang aking sagot yan, Brad, ito po, doon sa Exodus, mayroong kerubin doon na pinagawa ng Diyos. At doon sa Exodus din, nasa arka po yan. Pero doon sa Josue na premise na nagpatira pa, arka lang ang nakalagay doon. So yan po ang aking sagot, Brad. Okay, sige, hindi nila kita habulin. So, si Moses ang inutusan ng Diyos na paggawa ng
kerubin na may tutan. Tama o hindi? Tama po, tama po. So si Moses ang namamahala doon sa kaban na may kerubin. Tama o hindi? Dahil yun po ay inutusan ng Diyos na magawa ng kerubin po. O kaya nga, kaya si Moses ang namamahala doon sa kaban na may kerubin. Tama? Oh, pagbuhay pa siya pero patay na, wala na siya ano diyan. Okay. Kanino iniwan ni Moises bago siya mamatay yung katungkulan na yun? Okay, pagkatapos namatay si Moses po, ang sumunod sa kanya yung si Josue po, Josue. Okay. Okay, ibig sabihin, yung mga alip ng tunin ni Moses, ibinigay niya kay Josue. Tama po yan. Okay. So kasama doon ang kabalantikan. Yung Josue kasi na binanggit nyo nga nakatira pa, arka lang nakalagay eh. Pero kung mabasa ka na, yan po, Hindi, pag kapatid. mabasa ka, Okay, kapatid, ganito. Karuin lang natin, no? Sana maging honest ka, kapatid mo. Hindi ka namin pinipilit. Maging honest ka sana. Iba ba ang tipan na ibinigay ni Moses kay Josue? yung binigay ni Moses kang Josue, pareha lang po yan. Pero yung premise nyo kasi na sa Josue 7, nagpatira pa sila at pinagdagan nyo mayroon dang kerubin. Kapag basahin naman doon, walang mabasa litra po litra na may kerubin doon eh. Arka lang nakalagay. Kapatid, common sense tells us, no? Na yung kaba na yun. Kasi sabi mo nga, parehas lang eh. May parehas bang iba? Pag sinabi mong parehas, yun na yun. Wala na, huwag mo nang ibahin kasi parehas nga eh. May parehas bang hindi, di ba? So, bro, pakibasa mo na yung 34 para makita natin na si Josue talaga ang naging kasunod ni Moises sa Deuteronomio 34:9 bro. Pakibasa bro. Deuteronomio 34:9. Okay, sige. Oo. Deuteronomio 34:9. Magandang balita Biblia na lang. Magandang balita Biblia. Sorry po. Wait lang po Deuteronomio 34:9. Okay, ito po ang nakasulat po. Ay, sorry. Magandang balita Biblia. Yan. Si Josue na anak ni Nun ay napuno ng karunungan sa pamamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay. Sumunod sa kanya ang mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Napakalinaw dyan kapatid. Sinabi ba dyan na iba na yung kaban na kanyang tinanggap? O parehas lang doon sa pinamamalaan ni Moises? Di ba malinaw eh? Sana kapatid, maging honest ka na lang na Brother Warren, huwag mong guluhin yung pag-iisip mo kasi wala kang lusot talaga. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, salita ng Diyos. No, so ito na lang ang panghuli. Kasi kanina, sa inyo naman ni Butata, about naman doon sa kerubin. Sabi mo, hindi kasi Moises, hindi kasi si Solomon. No? Kasi yung kerubin sa kanila lang inutos. Dito tayo kay Ezekiel. Alam mo mga kapatid na si Ezekiel naghula na yung templo ng Diyos hindi lamang larawan ng kerubin meron. Larawan ng leon, larawan ng tao meron dyan. Nagkamali ba doon si Ezekiel o hindi? Ito po aking sagot. Brad, sa lumang tipan, talagang mabasa mo talaga na sa templo, mayroon talaga. Pero pagdating sa bagong tipan, dahil mayroon bagong tipan pagdating sa bagong tipan, wala ka nang mabasa sa templo o sinagoga na mayroon pang mga kerubin o larawan o iba pa, ano pa. Mali yun. Okay. Yun bang hula ni Josue, nangyari na yun o hindi pa? Okay, sa panahon ni I mean, Ezekiel pa. Sorry, Ezekiel. Basahin mo na yung nakalagay sa Ezekiel kung ano ba yun, prophecy ba yun, or literal ba yun, present ba yun, future ba yun? Okay. Bro Gab, pakibasa na lang sa Ezekiel 41:17 hanggang 20, bro Gab. 41:17. Okay, ito po ang nakasulat po. Hanggang 20, bro. Hanggang 20. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintakas sa pinto at may ukit na larawan ng palmera at kirubin. Salitan ang larawan ng palmera at kirubin. Bawat kirubin ay may dalawang mukha. Ang isa'y mukha ng tao. Mukha naman ng leon ang isa.
ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Kasing taas ng pinto, ang mga tablang may nakaukit na larawan ng kirubin at puno ng palmera. Ayan. Kapatid, ayan. Kailan nangyari yan? Okay, nangyari po 'yan sa bagong sa lumang tipan kapag i-atras mo dito sa verse 13, hindi po 'yan hula eh. Hindi po 'yan hula. Talaga nangyari 'yan sa bagong kanang sa lumang tipan. So hindi 'yan hula. Kung mabasa natin na yan ay vision niya. Ano po? Kung mabasa kung yan ay vision niya. Kaso nga nakalimutan ko yung talata. Pero ang ano talaga diyan, yan ay pangitain niya yan. Kinakita sa kanya ng Diyos yung darating, yung hinaharap kung ano magiging itsura ng templo. Pero ito ang tanong ko, mali ba si Ezekiel na nagpalagay ng larawan? Okay, mali ba si Ezekiel na nagpalagay ng larawan ng anghel, ng cherubim, ng palmera, may tao pa na larawan at may leon pa. Mali o hindi? Yan lamang kapatid. Yung anis na sagot. Okay, sa lumang tipan po, hindi po yun mali. Pero sa bagong tipan, hindi na napatuloy eh. Kaya talagang natapos na yan sa lumang tipan. Pwede mo bang bigyan kami ng isang talata kapatid na hindi na talaga pwede yan sa bagong tipan? Isa lang, kahit isa lang. Okay. Ang aking sagot diyan, dahil sa bagong tipan, wala ka nang makikita doon sa sinagoga o sa templo na mayroon pang mga kerubin o larawan. Paano mo ako hanapin ng teksto na sa bagong tipan, wala na talagang makikita doon na larawan o mga kerubin. Kaya, kasi lumang tipan na po yan. So yung templo pala na ginagamit ng mga Hudyo, hindi yung templo na ginawa ni Solomon. Ang aking sagot yan, yung templo sa lumang tipan, mayroon po yung limbawa. Hindi, kapatid. Yung templo ba na ginawa ng mga Hudyo, hindi ba yung templo na pinagawa ng Diyos sa mga nainutos ng Diyos? Hindi yun yung templo na yun? Iba yun? Alam naman natin na mayroong mga templo na mga templo na sira. Kaya nga mayroong tinayo na templo si Solomon eh. Kaya yung templo sa bagong tipan hindi yan na doon makikita ang larawan at kerubin, kaya natapos na yan sa lumang tipan yan, Brad. Saan mo nabasa sa bagong tipan na yung templo walang mga larawan? Yun nga, dahil sa bagong tipan, kapatid na Warren, sana maging ano ka naman, no? Dami na namin binigay na talata sa iyo, may talagang likapulot. Ikaw magbigay ka naman kahit isa lang. Sa bagong tipan na sinabi kahit isa lang, sa bagong tipan wala na yung mga larawan sa templo. Kahit isa lang o kahit kalahati lang, kalahati. Okay. Yan nga eh. Kaya nga hindi na nagpatuloy sa bagong tipan dahil sa bagong tipan wala na talagang mga larawan doon sa templo o sa sinagoga. Dahil sa 1:5:21 bawal ang mga Diyos-Diyosan eh. Hindi naman talaga pwede ang Diyos sa templo. So ano na lang, Bro Kenneth, ibigay na natin yung judgment sa mga nakikinig at magandang araw sa iyo kapatid na mayroon pang bukas ulit. Pasok ka ulit at pagpatuloy natin yung talakayan natin ito at nagpapasalamat kami sa iyo ng marami. Bro Kenneth?